Nasa 17 aplikante naman sa posisyon ng ombudsman ang sumalang sa interview ng JBC o Judicial Bar Council. Karamihan sa mga tanong ay tungkol sa lifestyle check at limitasyon sa pagsasapubliko ng SALN o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Narito ang report. Tapos na ang public interview sa mga aplikante para sa posisyon ng ombudsman. Ito nga ay para sa papalit kay dating ombudsman Samuel Martires na nagretiro nito lang Hulyo. Sa 4 na araw na interview, 17 aplikante ang binusisi at binato ng mga tanong ng Judicial Bar Council hinggil sa mga issue sa lipunan at sa politika. Isa sa naging pinakamainit na issue ay hinggil sa pinag-utos ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan at kanilang mga kamag-anak. Halos lahat ng aplikante pabor dito. Giit pa nga ni na Human Rights Commissioner Beda Epres at Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong kapangyarihan ito mismo ng ombudsman. Pero sabi naman ni dating Commission on Audit Chairperson Michael Aguinaldo, dapat may basihan tulad nga ng issue ngayon sa flood control at ghost projects. Isa rin sa itinanong sa mga aplikante ay ang restrictions hinggil sa paglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga government officials at mga empleyado. Dahil nga naglabas ng memorandum si Martires noong 2020 na nililimitahan ang pagbibigay ng SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Tulad sa lifestyle check, marami rin ang pabor dito. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, dapat bukas ito sa publiko pero hindi gamitin sa pang-blackmail. Pero ayon kay DILG Undersecretary Romeo Benitez, para maging mas malinaw, dapat gawin ng batas ang pagsasapubliko nito. Pero ang pinaka-kontrobersyal na aplikasyon ay kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pagkatapos pa lang ng pagsalang niya sa public interview, binakbakan agad siya ni Senator Amy Marcos. Buwelta ng senadora sa kanya, bakit ba nakalusot pa ang aplikasyon kung may reklamong nakabinbin sa kanya sa ombudsman? Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwaliwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Si SOJ, inaming wala siyang clearance mula sa ombudsman. Pero para sa mga tirada ni Senator Amy, no comment lang ito. Pero ang Korte Suprema nilinaw, pinayagan lang si Remulla sa proseso pero kakailanganin pa rin niyang magsumite ng clearance. On the day of deliberation for the shortlist, dapat may ombudsman clearance na yung applicants. Now, if wala pa silang ombudsman clearance by that day, they cannot be considered as part of the nominated hindi po sila mai-include sa shortlist. Bukod kay Remulla, wala ring clearance si Judge Felix Reyes dahil may nakabinbinding reklamo sa kanya sa ombudsman. Kung hindi sila magsumiti nito, tanggal na sila sa listahan ng mga nominado na pagpipilian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Labag sa batas kung ang i-appoint ay hindi kasama sa listahan. Ngayong tapos na naman ang interviews, papasok na sa deliberasyon ang Judicial Board Council. Saka isusumite ang listahan ng mga mapipiling nominado. Sa October 25, inaasahang may bago nang maia-appoint ang Pangulo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.